Ito na, magandang araw sa ating mga winding. So, pasilip lang ito mga winding sa ating mini solar setup ng ating backup power inverter. So, ito na mga winding. So, ito na yung aking smart battery charger. Tapos ito yung box ng para sa MCB breaker natin. Tapos ito yung aking pure sine wave na power inverter. So, 5,000 watts kuno. So ito yung aking plate mga winding na aluminum lang ito. So ito yung gawin kong pang-ipit dito sa sa power inverter. Tapos ito ang aking ito na lang gagamitin kong outlet. Tapos ito yung plug. So yan. Tapos yung LBD nito mga winding, so lalagyan ko to ng LBD para sa protection ng kanyang battery at saka mag auto cut off na rin siya, low voltage disconnection. So ayun mga winding, so ganitong setup mga winding, pangmasa lang itong aking setup. So hindi ito pang high quality or backup lang ito sa aking power inverter. So kahit ilaw, TV, electric fan lang, so okay na ito mga winding. Sa mga sa mga low budget lang ito mga winding, pwede. Sa mga gusto mag DIY ng solar setup na ganito na pwede ito sa pangmasa mga winding. Kung gusto nyo ng high quality na so siyempre bilhin nyo yung medyo may dekalidad pag may budget. Pero pag low budget lang tayo mga-winding, so pwede na yung ganito, electric fan washing. So okay na ito mga-winding, TV. Ayan. So ito kanyang pinaka mga-winding, clamp para sa battery. So dito yan. Tapos meron naman akong panel mga-winding, sa sulang maliit lang, tatlong 20 watts. So yun ay matagal nang naka-stack sa akin. So hindi ko yun tawag nito, tinapon. Yun ay balang araw inaisip ko baka magamit ko, kaya tinabi ko yun. Ayun ay galing sa sa mga solar flood control mga kawindi, solar flood light, mali, control tuloy. So yun galing doon yung mga kawindi, kinuha ko lang yung panel nun. So ayun, so bali tatlo ang nakuha ko doon. So yun, magagamit ko rin naman yun mga kawinding. So bibili pa ako ng mga 200 watts na panel. Ayan, okay na para dito yun mga kawinding. Sa ganitong setup na lang, small lang tayo, small budget lang tayo mga kawinding, ganito pang backup. So yung mga kawinding ay i-wiring connection ko lang ito. So para na natin to, ma-setup na natin to. So ito yung kanyang lagayan ng MCB. So dito na ilagay. So pwede rin naman mga kawinding, kung hindi kayo bumili ng ng box, pwede rin itong yung bar lang yung bibili nyo, itong kanyang pinakabakal. So para kung gusto yung medyo malinis tingnan, so yung mailagay sa lagayan yung itong MCB natin, pwede rin naman. So ito mga kawinding ay aking nang i-wiring muna ito. So yun naman kawinding, ito na rewiring na natin. So lalagyan na natin ng wiring itong ating mini solar setup ng ating pang backup mga kawinding. So ito mga kawinding, so na-rewiring ko na ito. So ayan, nalagyan na natin. So ito yung kanyang sa panel, ito yung kanyang breaker. Ito yung breaker niya, wiring yung connection yan. So ito, so nakaabang na ito mga kawinding sa panel natin. Tapos itong isa galing sa charger, yun, ito yan, puntang battery. So ito yung supply natin. Tapos itong isa, so sa ito mga kawinding, sa dito sa inverter 12 volts at saka sa tawag nito LVD natin. So ayan, so ito mga kawinding ang ating mini setup. So ito mga kawinding, so naglagay ako dito ng protection ng ating battery, at saka dito protection din natin dito, at saka dito sa ating inverter, power inverter natin. So pwede naman mga kawinding na hindi tayo maglagay ng itong relay. So itong relay kung ginamit mga kawinding, maliit lang yan, maliit lang yan. Pwede tayo hindi gumamit ng relay. Itong ida-direct natin ito papunta doon sa inverter. Kaya lang mga kawinding, hindi ako nag-direct doon dahil hindi natin magagamit yung kanyang negative. So sayang naman yung design nito, kaya ginamit na natin lahat ng design nito at saka ito. So ito mga kawinding ang mag-protect sa ating battery at saka sa LVD natin, at saka siya na rin mag-switch on
doon sa ating inverter. So pinadaan ko pa rin ng breaker yan mga winding dito, naka breaker, kahit open na itong ating sa battery charger, kasi naka saksak na yan dyan nakakunik na yan dyan, kahit naka open na yan, kahit iangat na natin to, pag hindi mo inon itong breaker, kasama itong relay, hindi under yung ating inverter, hindi under yan. So mga winding, so ang ginawa ko dito, ito ang wiring ko papunta rito, kasi ito sa easy na ito, easy ito, kasi yung easy out nya yan, dumaan ng breaker, pag inon natin yan magkakaroon ito ng 220 volts. So ngayon mga winding, ititesting na natin to. So ngayon mga winding, so wala pa tayong panel, ay may panel naman ako, kaso lang maliliit, yung battery lang wala sa akin, wala battery pa. So ngayon mga winding ay temporary lang ang testing natin, so gagamit ako ng power supply na 12 volts, kahit na ganito, kundi kaya ito. So ngayon yan lagyan natin pang testing lang ito mga winding. So itong LBD natin mga winding, pag hindi natin to sinet, nakaset yan, hindi ilaw yung ating itong indicator light yan, hindi magkakaroon ito ng supply na papunta yan doon sa relay. Sa relay na nilagay ko yan mga winding para mag switch on itong ating inverter. So yan ang wiring connection ko yan mga winding. So ito yung aking pagsisit up mga winding. So hindi ako dumaan dito sa kanyang invert sa battery supply dito, na para dito tayo maglagay ng relay dyan. So ito ang aking diskarte dyan kapag si-set up. So yan, so itong inverter natin mga winding, so lagi lang dapat naka-on yan, naka-on. So ito yung nyan, so dalawang wire nyan, pumasok yan doon, binuksan ko sa loob yan. So itong ating relay mga winding ay 12 volts, parang ganito. Yan, ito yung nyan. Ito mga winding ay relay ng yung relay ng motor. Mga motor, mga sasakyan na motor, relay ito ng battery. 12 volts ng relay ito ng battery ng motor natin, 12 volts. Kaya yun, ito ang ginamit ko, maliit lang yan. So pang protect ng battery yan mga winding, at saka ito. So protection sa inverter, protection sa battery, protection sa LBD natin. Kasi pag LBD lang lagay mo dyan, naka-direct doon, hindi kakayanin ng LBD, masisira ito pag yan ay hindi direct. So yan mga winding, so ito yung input nya, ito naman ang out ng yan, LBD natin. So ngayon, ito mga winding, yung itong relay ng ating motor, relay ng motor natin to ng battery, itong ginamit ko, ayan ay may ilaw, sumisindi rin yan mga winding pag tinesting natin na yun. So ayan mga winding, temporary lang. So ngayon, isasaksak ko muna yung ating tawag nito, power supply. So ito gagamitin ko para matesting natin na ito yung gumagana, para makita nyo mga winding. So ito yung aking small setup lang mga winding, na kaya ng bulsa na pangmasa, para pang backup mga winding. So murang-mura na to mga winding. So ngayon mga winding ay saksak na natin yung kanyang temporary power supply na 12 volts. Ayan, so may power na yan. Tapos ito yung i-on natin mga winding. So ito, hindi natin muna i-on itong dalawa kasi wala yung panel natin. So yung power supply muna natin ang magiging panel tsaka battery. So ito mga winding, on ko. So ito mga winding ay nireset ko siya sa ang reconnection ko nito ay 12.6. Tapos yung cut off ko nito na low voltage ay 12 volts. Ang reconnect ko ay 12.6. So ayun mga winding, so nakaka-power on na yan. Ngayon iangat na natin itong breaker nya. So tingnan natin yan. Ayan pumitik yung relay natin. So ayun, umandar na yung ating inverter. So ayan umilaw na rin yung ating relay ng ating battery ng motor. Tapos ito yung ating inverter na tingnan natin kung siya yung maandar. Ayan kita nyo yung mga winding. So yan laging naka-on. So may power na yan. Ngayon pag ino natin to, so dapat meron tayong makuha na ng AC. Ayun, naka-on. Ayan, nilaglag pa, sandali lang mga winding nangyari dito sa tester ko. Ayan.
Sira na yata tester ko ha. Ayan o. Parang nasira na yata. So ayun mga ka-winding, handali lang. Ayan, tapos ngayon, itong breaker natin mga ka-winding, so may supply na dapat yan dito papunta pag inangat ko to. So ngayon mga ka-winding, angat ko to. Tingnan natin kung merong 220. So angat natin to. Ayan, so niangat na natin. So saksak ko muna itong isang tester. Ay, laglag na naman. Ayan, gumagana yung ating. Ayan, ganyan ko muna. Ay, hirap. Walang ano, kamay. Dali. Ano na lang. Ayan. Ayan. So, maandar yung ating inverter. So, test natin na kung mayroong 220. Yata, tester ko ah. Ayan, meron naman ka-winding oh. 200. Hindi lang test natin yung magiging tester. Ayan, 237 volts. So ayan, so ibig sabihin ng mga ka-winding gumagana yan. So pa-off muna natin. Tapos patayin natin. So tingnan natin, mamatay din yung relay. So ayan mga ka-winding, so ito yung aking setup ng ating small power inverter na mini setup lang tayo mga ka-winding. So ito mga ka-winding, tawag nito. So ito, so dalawa tong LVD ko. Ngayon papakita ko to sa inyo mga ka-winding. Kasi minsan merong dalawang klase nito eh. Pag saksak mo nito, iilaw agad yan. Pero itong itong LVD ko ay hindi, nagdi-display lang ito pero hindi nagkaka-output ng supply. So tingnan natin, saksakan natin ng 12 volts. Tingnan niyo mga ka-winding. So ayan wala, di ba? So ngayon, ang gagawin nyo dyan mga ka-winding, so i-reset nyo muna yan para magkaroon ng output ito. Para umilaw yan. Ang katulad dito. Ayan. So yan ang gagawin nyo mga ka-winding. Kasi pag halimbawa ay nakabili kayo nito, ay hindi gumana itong ilaw. Siyempre isipin natin, sira yan. Pero hindi yan sira mga ka-winding. Buo yan, kailangan dyan, i-reset mo lang siya. So ito mga ka-winding, so hanggang dito na lang ating video mga ka-winding. At so hintayin ko na lang yung kung kailan ako magkaroon ng battery. So ito para ma-testing natin sa sunod na ito naman ang may pakita natin na mga ka-winding na kumakarga siya pag meron na tayong battery. So ito magiging input doon sa battery niya mga ka-winding pag may battery na tayo. So ayun mga ka-winding, hanggang dito na lang po itong video. So ito lang ang ating munting pasilip mga ka-winding sa ating mini setup solar power inverter. Ayan, for backup. Ayan mga ka-winding, so bye bye na po at God bless all sa atin mga ka-winding.